Mangyayari na ang plinano ni Gian Alvaro. Ngunit bago pa magtagumpay si Gian na maitutok ang baril kay Glyza, umaling ang wow ang putok ng baril. Tumama sa mismong baril na hawak ni Gian. Sa gulat niya tumilapon yun at bago pa siya makahuma, nagsalita si Elias. Sabay ng paglabas at pagtutok nito ng 45 caliber kay Gian Alvaro. One wrong move from your man, then you will get shot on your heart or worse, on your head. Tila tumigil ang ikot ng mundo ni Gian na makita ang kulay pulang marka ng laser ng sniper gun sa tapat ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya inanayo ang lalamunan niya sa labis na kaba. Parang kahit paghinga gusto niya nang pigilan. Boss! Di maiwasang maisatinig ni Runo na makita ang kulay pula ring marka ng laser sa ulo ng kanyang amo. Now give me my wife. Nagngit-ngit ang kalooban ni Gian pero wala siyang magagawa. Ibigay niyo sa kanya si Glyza. Di niya maiwasang mapakayom ang kamao. Lalo nang naluha si Glyza. Pakiramdam niya hinaplos ang kanyang puso. Ngayon alam na niya. Pinuntahan sila ni Elias para iligtas. Come Glyza. Masuyo tumitig si Elias sa kanyang misis. At di niya natago ang takot sa mga mata na nakatitig dito. Isang pagkakamali maaari din silang mapahamak. Marahan siyang kumilos palapit para salubungin ang nanginginig na si Glyza. Kitang-kitang takot sa mata nito. Don't be afraid, I'm already here. Naging malikot ang mga mata ni Runo. Isang hakbang na lang ang layo ni na Elias at Glyza nang makahanap siya ng pagkakataon. Mabilis niyang hinila si Gian at pinaputukan ng baril si Glyza. Mabutit naging maagap si Elias at mabilis niyang nahila at niyakap ang misis. Nagawang maiputok ng sniper ang baril nila ngunit sa dingding na yun tumama. Naging mabilis ding nagbigay ng cover ang mga tauhan ni Elias sa kanilang mag-asawa hanggang makahanap sila ng malaking poste ng mansyon na pwede nilang pagtaguan. Nagsimulang magpalitan ng putok. I will make sure you will regret it. Sigaw ni Gian mula sa pinagtataguan. No Gian, ikaw ang magsisisi sa ginawa mong to. Nagkamali kang dinami mong pamilya ko? Ganting sigaw ni Elias. Magsasalita pa sana siya ngunit natigil siya nang maramdaman niya ang paghawak ni Glyza sa kanyang kamay. Otomatiko siyang napalingon dito. Elias, ang mga bata. Kitang-kita pa rin ang hilam ng luha sa mga mata nito. Masuyo namang hinaplos ni Elias ang kanyang pisngi. Don't worry, ililigtas natin sila. How are you? Di ka ba nila sinaktan? Umiling si Glyza bilang tugon. Pinilit din niyang wag maluha. Di niya mawaring ngunit di niya mapigil ang sariling maging emosyonal. Labis-labis siyang natatakot sa maaaring sapitin ng kanyang mga anak. Nasa ganon silang ayos nang marinig din nila ang sigaw ni Gian sa gitna ng putukan. Ang mga bata! Parehong napalingon si Glyza at Elias sa monitor. Mula doon, kitang-kita ang pagbaril ni Milo sa tauhan ni Gian na nakabantay sa mga bata. Kitang-kita rin ang pagdala ni Milo sa mga bata palabas ng silid. Sundan natin si Milo. Itakas niya mga bata. Areglado, boss. Kumilos sa mga tao ni Gian para sundan ang kambal na itinatakas ni Milo Alvaro. Pinaulanan naman ng bala ng mga tauhan ni Elias ang mga tao ni Gian. May ilan pang nalagas ngunit may nagtagumpay namang makapagtago. Kilos na. Wag hayaang makatakas ang dalawang bata. Patayin niyo na sila sa oras na makita niyo sila. Lalo namang nakaramdam ng takot si Glyza. Tila naghuhurumintado ang kanyang puso. Puntahan natin ang mga bata. Kumilos ang kanyang paa ngunit mabilis siyang nahila ni Elias. Naging dahilan din yon para mapalingon siya sa kanyang mister. Kami na ang bahala. Sumenya siya sa tauhan niyang si Justin. Mabilis lumapit ang lalaki. Sumama ka kay Justin, iuuwi ka na niya sa bahay. Mabilis na umiling si Glyza. Agad din siyang kumawala sa pagkakahawak ng kanyang mister. Hindi ako uwi hanggat di ko kasama mga anak ko. Muli siyang humakbang ngunit muli siyang pinigilan ni Elias. But Glyza, this is for your own safety. Muli umiling ang babae. Marahas na tinabig ang kamay ng kanyang asawa. No, Elias. Di na ni Glyza napigil na mag-hysterical. Walang silbing naligtas ako kung di ko kasama mga anak ko. Bago pa makaimik si Elias, mabilis nang nahugot ni Glyza ang baril na nasa tagiliran ni Justin. Mabilis din niyang natutok sa nagulat na tauhan. Glyza, please put it down. Marahang tinaas ni Elias ang kamay nito upang pakalmahin ang babae ngunit sa halip na makinig, agad kumilos ang kamay ni Glyza. Sunod na tunutok ang baril sa kanya. Ililigtas ko ang mga anak ko. Kumilos ang mga paa nito paatras. Na makahanap ng tiyempo, agad siyang tumakbo patungo sa direksyon ng silid na pinagkulungan sa kanilang mag-iina. Glyza! Desidido na siya.
Handa siyang suungin ang anumang kapahamakan, masiguro lang ligtas ang kanyang mga anak. Hurry! Hurry up! Sigaw ni Milo sa mga bata bago siya nakipagpalitan ng putok sa mga nakasunod sa kanilang tauhan na Gian Alvaro. Nagtagumpay siyang mapatumba ang isa bago siya sumunod sa tumatakbong mga bata. Mabutit na isip nilang dumaan sa bintana dahil kung hindi baka nasukol sila ng mga tauhan ng kanyang kapatid. Kahit papano nakahinga siya ng kaunti dahil nakalabas na sila ng mansyon ni Gian Alvaro. Gayunpaman kahit nasa kalsada na ipatuloy pa rin sa paghabol ng mga tauhan ng kanyang kapatid at di niya hahayang magtagumpay ang mga ito. Muli siyang nakipagpalitan ng putok habang patuloy siya sa pagpapatakbo kasama ng mga bata. Hurry! Let's get over there! I'm afraid, mister. Are they going to shoot us? I don't wanna die. Maluha-luha ang batang si Jiho. Kitang-kitang takot sa mga mata nito sa malamlam na liwanag na nagmumula sa lamppost ng walang katao-taong kalsada. Agad hinaplos ni Milo ang pisngi ito. Don't be afraid. I won't let them hurt the two of you. Bago pa siya maluha sa nakakahabag na itsura ng bata, ginala na niya ang paningin. Kailangan makahanap sila ng mapagtataguan. Di siya nabigo dahil sa di kalayuan nakita niya ang tatlong sasakyang nakaparada. Isang pulang kotse, isang gray na pick-up at isang closed van. Ang kotse at pick-up sigurado niyang pag-aari ng kanyang kapatid. Pamilyar naman sa kanya ang closed van at yun ay ang sasakyan na supplier ng gulay ng pamilya Alvaro at pamilyang nakatira sa subdivision na kinatitirikan ng hideout nila. Muli napatingin siya sa mga bata. We need to go now? Pareho niyang hinawakan ang kamay ng kambal at mabilis dinala sa likod ng closed van. Swerte namang hindi yun nakalock. Get inside, don't make any noise, okay? Bago makaimik ang mga bata, binuhat niya si Jiho at sinampas sa loob. Malugod naman din nagpabuhat ang batang si Jared. Umusog kayo dun. Agad tumalima ang mga bata. Nang tuluyan makapasok ang dalawa, muli siya nagsalita. Remember, no matter what happened, don't make any noise. Yes, mister? Sagot ng batang sa Jiho kasabay ng pagtango nilang magkakapatid. Akmang isasara na ni Milo ang sasakyan nang magsalita na sa Jiho. Mister, please, don't leave us. Marahan namang umiling si Milo. Hindi ko kayo iiwan, babalikan ko kayo. Ililigaw ko lang yung mga humahabol sa atin. Pero sa ngayon, kailangan niyo muna magtago, okay? Tila alanganin namang tubango ang bata. I know you two are brave. I know, you can do it. Muli, kumilos naman si Milo upang isara ang sasakyan, ngunit muli siyang natigil na magsalita ang bata na si Jared. Thank you for helping us. Gumuhit naman ang munting ngiti sa labi ni Milo. You're welcome, young Villanueva. Gumuhit ang munting ngiti sa labi ng batang si Jared. Ang ngiti na huli niyang nasaksihan bago siya nagpasya na tuluyan ng isara ang sasakyan. Nang maisara na yon, wala pa siyang sinayang na sandali. Agad siyang lumayo sa sasakyan. Mahigit isang dipa pa lamang ang layo niya sa sasakyan ng nakasalubong niyang isang lalaki. Kitang-kita ang pamamawi sa noon nito. Nagmamadali itong pumasok sa driver's seat ng closed van. Noon niya natantong ang lalaki na kasalubong niya ay ang delivery man ng gulay. Naparunok siya. Kahit papaano nabuhayin siya ng pag-asa. May nahihimigan na siyang tulong para mailayo ang kambal. Kumilos ang kanyang paa upang sundan ng lalaki, ngunit natigil siya nang marinig niya ang pagtawag. Milo! Tila tumigil ang pintig ng kanyang puso. Kahit nakatalikod siya, natitiyak niyang tinig iyon ng kanyang kapatid. Muli pa siyang napanunok bago siya marahang lumingon sa pinanggalingan ng tinig. Kuya! Ramdam niya ang pamumuo ng pawis sa kanyang noo, lalo nang makita niya ang matalim na titig ng kanyang kapatid. Traitor ka, Milo! Mariing wika nito. I'm sorry, kuya. I cannot accept your apology. Mariing wika nito sabay ng pagtutok nito ng baril sa kanya. Sinira mo ang plano ko? Forgive me, kuya. Ayoko lang lalong lumaki ang kasalanan mo. Puno ng sinseridad ang mga mata nito habang nakatingin sa kanyang kapatid. Ngunit tila walang saysayon kay Gian dahil sa sandali itong bumaling sa mga tauhan niyang nakasunod sa kanila. Hanapin niyo sa paligid ang kambal. Siguradong nandito lang sila. Wala naman lalong tinambol ang puso ni Milo. Piping dasal niya ay sana huwag maisipan ng tauhan ng kanyang kapatid na halughugin ang nakakadaang sasakyan. Now tell me, nasa na mga bata? Agad siyang nag-iwas ng tingin. I don't know, kuya. Liar! Alam kong tinago mo sila.
Ginala ni Gian ang kanyang tingin. Hindi naman natago ni Milo ang pag-alo ng lalamunan nang mapunta ang tingin ni Gian sa clothespan. Lalo pang kumabog ang kanyang dibdib nang bumalik ang tingin sa kanya ni Gian. Mukhang alam ko na kung nasan sila. Nakaguhit ang ngisi sa labi nito sabay ng paghakbang ng paa nito patungo sa direksyon ng sasakyan. Mabilis namang kumilos si Milo para harangan ng kanyang kapatid. Wag na, kuya. Hayaan mo na sila. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata nito. Tarantado. Pinukpok nito ang hawakan ng baril sa noo ni Milo. Naging dahilan naman yun para gumewang si Milo. Munti ka na siyang mawalan ng balanse. Kasabay ng kanyang pagdaing ay ang pagsapo ng kanyang ulo. Tila naman di nakaramdam ng kahit katiting na habag lamang sa Gian. Ang tagal naman naghintay ng tamang tiyempo para makuha sila. Tapos gusto mo hayaan ko lang? Nahihibang ka na, Milo. Kuya, wala silang kasalanan. Labas sila sa gulo ni Villanueva. Umigting naman ang panga ni Gian dahil sa tinura ng kanyang kapatid. Kasali sila dahil anak sila ng mortal kong kaaway. Ngayon, umalis ka sa daraanan ko kung ayaw mong ikaw ang unahin ko. Agad namang umiling si Milo, bagamat kitang-kita ang mga butil ng pawis sa noo nito. Hindi ako aalis, kuya. Dumipa ito upang ipakita ang lantaran niyang pagpigil sa kanyang kapatid. Hindi ko sila ipagkakanulo sa iyo. Gumuhit ang sinseridad sa mga mata nito. I'm sorry, kuya. Lalo nagngit-ngit ang kalooban ni Gian. Sobra ng katanghal ng kanyang kapatid para protektahan ng mga tagapagmana ng lalo naman nagngit-ngit ang kanyang kalooban. Don't try my patience, Milo. Alam mo kung paano ko magalit? Kitang-kitang paglabas ng litid sa leeg nito. Muli umiling si Milo. Hindi pa rin ako papayag, kuya. Ang tigas ng ulo mo. Pinaputok nito ang baril at tumama yun sa hita ni Milo. Agad dumaing sa sakit si Milo at di rin to napigil na mapahawak sa dugo ang hita. Sa halip na awa, tumalim ang titig ni Gian sa kanyang kapatid. Sabi ko naman sa iyo, wag mo akong susubukan. Kumilos siya upang humakbang patungo sa sasakyan. Ngunit bago niya tuluyang malampasan si Milo, maagap itong nahawakan ng kamay ng kanyang kapatid. Please kuya, wag na. Hayaan mo na lang sila. Di nawala ang pagsusumamo sa mga mata nito. Marahas namang tinabig ni Gian ang kamay nito na nakahawak sa kanya. You cannot stop me, Milo. Muli nitong tinutok ang baril sa kanya. Bago pa makahuma si Milo, tumama na iyon sa kabila niyang hita. Lalo siyang napadaing sa sakit. Napalhod to sa kalsada, dumaing at nanghihinang napahiga sa sementadong kalsada. Ang pagdating naman niyang yon ay hindi nakaligtas sa pandinig ng dalawang bata. Di napigil ng batang si Jiho na mapahikbi. Pinilit namang wag maluha ni Jared habang nakatakip ang mga kamay niya sa magkabilang tenga ng kanyang kapatid. Yang napapala na matigas ang ulo. Muli, kumilos ang panagian patungo sa sasakyan. Tila baliwala rito ang naririnig niyang pagdaing ng kanyang kapatid. 3 hakbang na lamang ang layo niya sa likod ng clothespan nang bigla iyong umusad. Kumilos siya para sundan ang sasakyan ngunit tila lalong bumilis ang pag-usad nito. Punyemas! Habulin ninyo! Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Tarantang kumilos ang mga to upang magsisakay sa nakaparadang pick-up. Nasaan ang susi? Narinig niyang wika ng tauhan niyang nasa driver's seat. Aba malay ko! Sagot naman ng isa. Nasa loob yata. Tila lalo namang kumulo ang dugo ni Gian sa mga narinig. Mga bobo! Wala kayong silbi! Tila nakahinga na maluwag si Milo. Lihim siya nagpasalamat, tiyak na niya ngayon na ligtas na ang dalawa. Lalo namang naglagablab ang nagpupuyas na damdamin ni Gian nang mapunta ang tingin niya sa kapatid na nakahiga sa kalsada. This is all your fault, Milo. Hindi siya nagdalawang isip muli itong papatukan ng baril. Tumama yun sa tiyan nito dahilan upang lalo tong dumaing. Kung di ka nakialam, tagumpay na sana ang plano ko. Muli niyang kinalabit ang gatilyo at tumama ang bala sa dibdib ng kapatid niya. Kuya! Tila hirap na hirap nitong wika, sabay ng pagbulwak ng dugo sa bibig nito. I will never forgive you for ruining my plan. I will kill you. Muling tinutok niya ang baril kay Milo. Boss, kahit di mo barilin yan, malabo nang makaligtas yan. Nagawang maisatinig ng isa sa kanyang tauhan. Agad na napalingon sa kanya sa Gian. I don't care. I will kill him over and over again. Magsisisi siyang trinaydor niyang sarili niyang kapatid. Ito ang mapapala niya sa pagpili sa kalaban.
Muling bumalik ang tingin ni Gian sa nag-aagaw buhay ng si Milo. Kumilos ang kamay niya upang kalabitin ang gatilyo ng baril, ngunit bago pa yun magawa, umalingang muna ang isang putok. Tumama yun sa kamay niyang may hawak na baril at napadaing siya. Kumilos ang mga tauhan niya para makipagpalitan ng putok, ngunit makalipas na ilang sandali, isa-isa na silang natumba. Kumilos siya upang damputin ang kanyang baril, ngunit bago niya magawa iyon, tumama na ang dala ng baril sa kanyang hita. Napadaing siya, ngunit hindi nawala ang bangis sa kanyang mukha. Tila isa siyang sugatang leon na handa pa ring dapain ng mga ngaso. Wala ka ng kawala, Gian? Napunta ang tingin niya sa may-ari ng tinig. Lalo nagitngit ang kanyang kalooban na makita niya ang mukha ng mortal niyang kaaway, si Elias Villanueva. Buong tapang niyang wika, kumilos siya, ngunit nagawang barilin ni Elias ang isa pa niyang hita. Natumba siya sa kalsada at lalo siyang napadaing. Gayon pa may buong tapang pa rin siyang bumaling sa mortal niyang kaaway. Pagsisisihan mo to, nagingit-ngit itong wika. Napailing naman si Elias. No, Gian, ikaw ang magsisisi. Dumaing na gumapang sa Gian para muling kunin ang baril, pero bago pa niya magawa iyon, muling pinaputokan ni Elias sa magkabila nitong hita. I will make you remember this night, Gian. At muli, binaril ang braso ni Gian na may tama. Lalo tong umatungal ang lalaki. Puno ng paghihirap na wika nito bago itutuluyang nawalan ng ulirat. Hindi mo pa siya tutuluyan, boss? Kung tutuusin pwedeng-pwede mo na siyang patayin. Umawang ang labi ni Elias, ngunit hindi niya na magawang magsalita nang marinig niya ang pagtawag. Boss! Ang hinihingal na tinig ni Cholo ang kumuha ng atensyon ni Elias. Agad siyang napalingon sa kanyang tauhan. Boss, si Ma'am Glyza. Tila tinambol ang puso ni Elias sa narinig. What happened? Kitang-kita naman niya ang paglanok ng tauhan. Kasi boss, tila nag-alangan ito sa kanyang sasabihin. Kasi ano? Kitang-kita niyang paglanok ni Cholo bago to nagsalita. Nagbitiw to ng salita na tila mo nagpahina sa tunog ni Elias. Dinudugo po si Ma'am Glyza? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.